Ay, magandang araw mga kaibigan. Bago tuluyang bumagsak ang matinding ulan na dala ng bagyong Ompong, naisip kong libutin at silipin muna ang ating lugar, pati na rin ang mga karatig na mga komunidad nito. Tara at samahan niyo ako. Habang ako'y naglalakad at lumilibot, ramdam ko ang katahimikan na tila naghahanda ang lahat para sa paparating na unos. Ang mga bahay dito simpleng nakatayo, ngunit bawat dingding at bubong ay puno ng alaala ng mga pamilyang naninirahan sa kabila ng banta ng malakas na hangin at ulan. Makikita ang tibay ng bawat tao, handa, alerto at may pag-asa. Dito sa ating kapitbahayan, makikita ang mga bata na masiglang naglalaro. Wari ba'y hindi alintana ang panganib na darating. Ang mga magulang naman, abala ng pagliligpit ng gamit at pagtitiyak na ligtas ang kanilang pamilya. Kahit papaano, dama pa rin ang samahan at pagkakaisa ng bawat isa. Habang ako'y nakatanaw sa mga kalsada at kabahayan, hindi ko maiwasang magnilay. Ang bagyo, dala nito ay takot at pangamba. Pero sabay rin itong pinapaalala kung gaano kahalaga ang komunidad, ang pagtutulungan at ang pagiging matatag. Kaya, habang di pa bumubuhos ang malakas na ulan, sinisikap ko itala itong bawat tanawin, bawat mukha at bawat kwento ng lugar na ito. Para kung sakaling subukin man ang unos, ay ipakita pa rin natin na may kagandahan at katatagan ang ating tahanan at komunidad. Mga kaibigan, sama-sama nating paghahandaan ang bagyo. Ingatan natin ang isa't isa at huwag mawala ng pag-asa. Sa kabila ng ulan at hangin, nananatili tayong matibay, nagkakaisa at may pananalig at lilipas din ang lahat na ito. Ang parating na Typhoon Ompong na may international name na Mangkhut ay isa sa mga pinakamalakas at pinakakatatag na bagyong tumama sa Pilipinas. Nagsimula bilang isang low pressure area sa karagatan at unti-unting lumalakas habang lumalapit sa Pilipinas. Umabot sa maximum na lakas na may sustained wind speed na higit sa 205 km per hour at may mga bugso ng hangin na umabot ng 225 km per hour. Mas pinakamababang presyon sa dagat or sea level pressure na itala sa Tuguegarao, Cagayan na 949.0 HPA. Tumama sa Pilipinas noong madaling araw ng Setyembre taong 2018 sa lalawigan ng Bagao, Cagayan. Pagkatapos ng landfall, naranasan ng Luzon ang malakas na ulan at hangin na nagdudulot ng pagbaha, pagu ng mga lupa or landslides at malawakang pinsala sa mga infrastruktura at agrikultura. Ang ulan na dala nito ay sobra-sobra. Isang halimbawa, sa Baguio, umabot ang 4 na araw na pag-ulan na 794 mm. Sa ibang lugar gaya ng Tanay, sa Tanay Rizal ay naitala ang malaking dami ng pag-ulan. Nagdudulot ng malawakang pinsala sa mga lalawigan ng Hilaga at gitnang Luzon dahil sa lakas, saklaw at haba ng pagdaan nito. May mga ulat ng storm surge, pagbaha sa mga mabababang lugar at pagbagsak ng mga bangin sa mga kabundukan.
Mataas ang halaga ng pinsala ng mga infrastruktura at agrikultura sa mga apektadong rehiyon. Marami ang naapektuhan, mga kabahayan, mga pamilya, komunikasyon at transportasyon. Malawak ang sakop nito, humigit kumulang 900 kilometro ang lawak ng bagyong ito. May eye o mata ng bagyo na may lapad na humigit kumulang 50 kilometro. Malapit na ito sa landas ng Luzon. Dahil sa pagiging malakas at malawak, marami ang kailangang lumikas sa oras, lalo na sa baybaying lugar at sa mga puok na malapit sa karagatan. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC ay inilagay sa red alert status para matiyak na lahat ng operasyon ng tugon sa sakuna ay alerto. May kahandaan 24 oras or 24 hours. Ginawa ang mga operasyon ng civil defense, lokal na pamalahan at iba't ibang ahensya na nakaabang sa posibilidad na malubhang epekto. Nagkaroon ng pulong ng mga lokal na opisyal at mga ahensya ng gobyerno para sa pre-disaster risk assessment upang malaman kung aling lugar ang malalagay sa peligro tulad ng mga dalisdis, prone sa baha at mababang lugar. Itinatag ang mga regional operation centers na gagawa ng situation reports kada ilang oras, halimbawa tuwing 6 na oras, para masubaybayan ang paglapit ng bagyo. Ibinaba ang mga storm signals ng Pag-asa para sa mga lalawigan na aasahang tatamaan upang malaman ng publikong antas ng panganib. Pakikipag-ugnayan sa mga barangay, lokal na pamahalaan upang ipaalam ang mga panganib gaya ng pagbaha, landslide, storm surge. Ang pag-aalerto sa mga residente sa mga high-risk na lugar, low-lying areas, baybaying dagat, mga dalisdis, para maghanda at lumipat sa ligtas na evacuation centers kung kinakailangan. Pagtitiyak na ang evacuation centers ay may sapat na supplies gaya ng pagkain, tubig, gamot, sanitary kits at mga pangunahing pangangailangan. Ang DSWD kasama ang mga local government units or LGUs ay nag-preposition ng mga relief packs, rescue equipments at mga supplies sa mga lugar na inaasahan na maapektuhan ng malala. Mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Health, Public Works and Highways, Department of Agriculture ay nakahanda na rin sa kanilang mga responsibilidad para sa after effects ng bagyo. Ang pagbibigay ng mga regular na advisories tulad mula sa Pag-asa, mga opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan at pagtuturo sa mga tao kung ano ang dapat gawin bago or habang at pagkatapos ng bagyo. Pagsasaalam sa publiko tungkol sa mga mapanganib na lugar, posibilidad ng storm surge, flooding, landslide, at mga hakbang na dapat sundin. May mga programa para sa suporta sa mga magsasaka tulad ng distribusyon ng binhi, fertilizer at tulong pinansyal or cash support dahil sa mga lugar na mawawalan ng ani dahil sa bagyo. Pagtutulungan ng mga humanitarian organizations kasama ang gobyerno para sa food security at pangangalaga ng kabuhayan. May koordinasyon din sa mga internasyonal na pakikipagtulungan. Ito ay ang pagtanggap ng tulong mula sa mga organisasyon sa labas gaya ng ASEAN AHA Center para sa relief items tulad ng tarpaulin, generator sets at bigas.
Nakikipag-ugnayan sa mga NGO at international agencies katulad ng UNICEF, Oxfam, FAO, WFP para sa karagdagang suporta sa mga aspeto gaya ng tubig at sanitasyon, proteksyon para sa mga bata, nutrisyon at relief operation. Sa tuwing dumarating ang malakas na bagyo gaya ng umpong, hindi lang ulan at hangin ang nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ang pinakamatinding ramdam nila ay ang bigat na kawalan ng katiyakan sa buhay. Sa mga simpleng pamilya, agad iniisip ng mga magulang kung saan kukuha ng pagkain, paano patitibayin ang kanilang bahay at saan magtatago kapag bumabaha. Ang mga bata naman nararamdaman ang takot, hindi lang sa unos kundi sa posibilidad na mawalan ng tahanan. Ngunit higit pa rito, may isang mas masakit na katotohanan. Sa gitna ng kalamidad, ramdam ng maraming Pilipino ang epekto ng korupsyon. At bakit? Dahil kulang ang pondo para sa maayos na tulay, dike or dike, at drainage na dapat sanay proteksyon sa baha. Dahil mabagal o hindi sapat ang relief goods, sapagkat may mga nawawala o napuputol na budget sa bulsa ng mga tiwaling opisyal na pupunta. Dahil may mga proyektong inuna na hindi naman tunay na kailangan ng tao, habang ang mga pamilyang nasa danger zone ay patuloy na nagdurusa. Kaya, kapag lumulubog ang mga komunidad sa baha, hindi lang ulan ang bumabagsak, kundi pati ang tiwala ng mamamayan sa kanilang gobyerno. Ang sakit na dulot ng pagkakabasa, pagkakawalang ari-arian at pangambang mawala ng mahal sa buhay ay lalong pinapatindi sa pakiramdam na niloko o pinabayaan sila ng mga dapat magtanggol sa kanila. Para sa karaniwang Pilipino, ang bagyo ay unos na galing sa kalikasan, pero ang kawalan ng maayos na paghahanda at serbisyong dapat ay sagot ng gobyerno. Yan ay ang unos na gawa ng tao, dala ng korupsyon. Kaya ang bigat ng kanilang mga dibdib ay naku doble laban sa kalikasan at laban sa sariling sistema. At opo, malaking aral ang pwedeng makuha natin mula sa pagsalubong sa bagyong umpong at sa ugat ng suliraning dulot ng korupsyon. Sa bawat unos na dumarating, may dala itong mabigat na pinsala, pero may dala rin itong mga aral na dapat nating baunin. Una, itinuro sa atin ng bagyo na gaano man kayo kalakas, maliit pa rin tayo sa harap ng kalikasan. Kaya mahalaga ang paghahanda, ang pagkakaisa at ang pagkalinga sa isa't isa. Pangalawa, ipinakita nito na ang tunay na kalaban hindi lang ang bagyo, kundi ang mga kahinaang gawa ng tao. Kung walang korupsyon, marahil mas matibay ang ating mga tulay, mas ligtas ang ating mga tahanan, mas mabilis ang pagdating ng tulong. Kaya ang aral dito, hindi lang kalikasan ang dapat nating labanan. Kailangan din nating wakasan ang kawalan ng katapatan at integridad sa pamahalaan. Pangatlo, natutunan natin na ang lakas ng tao ay hindi lang nasusukat sa tibay ng kanyang bahay, kundi sa tibay ng kanyang loob. Kahit paulit-ulit na sinusubok, tumatayo pa rin ang Pilipino, nag-aalay ng tulong sa kapitbahay at nagdarasal para sa kaligtasan ng lahat.
Sa dulo, ang sakuna ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak, kundi tungkol sa pagkakataong magbago. Maaring baguhin natin ang ating pananaw, ang ating mga sistema, at higit sa lahat, ang paraan ng pamumuno. Kung ang kalikasan ay kayang magpakita ng tindi, sana ang tao rin, lalo na ang mga nasa kapangyarihan, ay magpakita ng tapat at wagas na paglilingkod, sapagkat ang tunay na aral ng bagyo, hindi natin mapipigil ang ulan, pero maaari nating piliin kung paano harapin ang unos. Sa kabilang dako naman, maaari rin tayo makakuha ng mga Bible verse na nababagay sa ganitong sitwasyon at pangyayari. Oo, maraming talata sa Biblia ang nagbibigay ng pag-asa at pagpaalala sa ganitong sitwasyon, lalo na kapag may bagyo, baha at kasabay nitong pagsubok sa bayan dahil sa korupsyon. Ito ang ilang piling Bible verses na maaari nating isama sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa bagyo at kalikasan, mula sa Aklat ng Awit, chapter 46, verse 1 up to verse 2. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo kung may kaguluhan. Kaya't hindi tayo matatakot kahit lumindol at bumagsak ang mga bundok sa pusod ng dagat. At sa aklat naman ng Mateo, mula sa chapter 8, sa verse 26, sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Kay liit ng inyong pananampalataya." Bumangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. At tungkol naman sa mga pagtitiis at sa pag-asa, mula sa aklat ng Roma chapter 5 verse 3 and verse 4. Hindi lamang yan, tayo'y nagagalak pa sa ating mga kahirapan, sapagkat alam natin na ang kahirapan ay nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Mula naman sa aklat ng Isaias, from chapter 41 verse 10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita na pamamagitan ng aking matuwid na kamay." At para naman sa katarungan at laban sa korupsyon, mula sa aklat ng Mikas 6:8, "Pinakita na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan, magmahal ng kagandahang loob at lumakad ng mapagpakumbaba kasama ang iyong Diyos." At mula naman sa aklat ng Kawikaan, chapter 29 verse 4, "Ang isang hari na tapat sa katarungan ay nagpapapatatag ng bayan, ngunit ang sakim na suhol ay sumisira rito." Para sa pagkakaisa at sa pagtutulungan, mula sa aklat ng Galatia, chapter 6 verse 2, "Tulungan ninyo ang isa't isa sa pagdadala ng mga pasanin, at sa gayoy matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo." Mula rin sa aklat ni Juan, chapter 16 verse 33, "Sinabi ko na ito sa inyo upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa sanlibutan ito ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Nalupig ko na ang sanlibutan." Mga kaibigan, meron din tayong mga salawikain
na nababagay din sa ganitong mga sitwasyon? Oo, meron. May mga salawikain o kasabihang Pilipino na tumutugma sa mga sitwasyong gaya ng bagyo, sakuna at laban sa katiwalian. Ang mga ito ay pwedeng isingit sa ating pang-araw-araw na buhay. Tungkol sa pagsubok at katatagan. Pagkatapos ng dilim, may liwanag din. Ito ay paalala na lilipas din ang unos at may pag-asa pa rin sa dulo. Ang bagyong mabagsik sa pagkakaisa ay hindi natitibag. Ang lakas ng komunidad, ang tunay na sandigan sa oras ng sakuna. Ang tunay na lakas ay nasusukat sa pagtindig pagkatapos ng pagbagsak. Katulad ng mga Pilipinong laging bumabangon kahit gaano kalakas ang bagyo. At patungkol naman sa katarungan at korupsyon. Ang masamang damo matagal mamatay. Ito ay paalala laban sa mga tiwaling opisyal na kahit magtatagal, darating din ang panahon ng pananagutan. Walang lihim na di nabubunyag. Kahit gaano katagal ito at kahit gaano ito katagal itago ang katiwalian, lalabas din ang katotohanan. Kapag ang puno ay bulok, hindi ka aani ng mabuting bunga. Kung masama ang pamumuno, tiyak na magdurusa ang mamamayan. Tungkol sa bayanihan at pagtutulungan. Ang bayanihan ay ugali na ng ating lahi. Tanging pagtutulungan ang sagot sa bigat ng sakuna. Matibay ang walis, palibhasay magkabigkis. Ang pagkakaisa ng komunidad, ang pagmumula ng lakas laban sa unos. Kapag may tiyaga, may nilaga. Ito ay paalala na ang pagtitiyaga at sama-samang paggawa ay magbubunga ng kaginhawaan. Ang mga madalas na senaryo pagkatapos ng bagyo. Una, pinsala sa kabahayan at ari-arian. Maraming bahay ang masisira o mawawala ang bubong. May mga dingding na guguho, poste at puno ng mga bumabagsak. Basang-basang kasangkapan, mga gamit na inaanod ng baha. Pagbaha at putik. Mga kalsadang hindi madadaanan dahil sa taas ng tubig. Makapal na putik na naiiwan sa kalsada sa loob ng bahay. Mga naiwang basura at kalat na inaanod ng baha. Pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang ilaw sa mga kabahayan, kandila o lampara ang gamit. Hirap makontak ng mga mahal sa buhay dahil mahina o patay ang signal ng internet. Kakulangan ng tubig, pagkain at pangangailangan. Mahabang pila para sa mga malinis na tubig at relief goods. Mga taong magkukumpul-kumpul sa evacuation centers, maghihintay ng tulong. Mga nanay na nagdadala kung paano makakain ang kanilang mga anak. Panglima, pagdadalamhati at pagkawala ng mamahal sa buhay. Mga pamilya na mawala ng kasapi dahil sa landslide o pagkalunod. Mga mukha ng mga kalungkutan at kawalan. Naghahanap ng kasagutan at pag-asa. At ang pang-anim, pagkakasakit at kalusugan. Ang mga bata at matatanda na nagkakasakit dahil sa lamig, ubo, lagnat o diarrhea mula sa maruming tubig. Kakulangan ng gamot at serbisyong medikal. At pangpito, pagbangon ng komunidad. Bayanihan, mga kapitbahay nagtutulungan sa paglilinis ng kalsada at pag-aayos ng bahay.
At ang mga organisasyong simbahan at volunteer groups namimigay or mamimigay ng pagkain at damit. At ang mga bata kahit sa hirap muling makikitang naglalaro, tanda ng resiliency ng Pilipino. At mga kaibigan, sa bawat senaryo, makikita ang tunay na mukha ng Pilipino. Hirap, pagdurusa, pero higit sa lahat, ang kakayahang bumangon at magtulungan. Mga kaibigan, ang ganitong sakuna o bagyo ay meron ba itong maitutulong para sa hinaharap? Ang isang sakuna, gaano man ito kasakit at kabigat, ay pwedeng magiging aral at gabay para sa hinaharap. Kung tama ang ating pagiging tugon, heto ang maaari nating gamitin. Sa unang tingin, ang bagyo ay puro pinsala lang ang dala. Pagkakawasak ng bahay, pagkakawala ng kabuhayan, at lungkot ng pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Pero kung titingnan ng mas malalim, mas mga bagay na maituturo nito para sa ating hinaharap. Ang una ay ang paghahanda. Ang bawat bagyo ay nagpapaalala na ang kalikasan ay hindi natin kontrolado. Ngunit kaya nating bawasan ang pinsala sa pamagitan ng tamang paghahanda at maayos na sistema. At ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Sa sakuna nawawala ang hadlang ng kayamanan, kapangyarihan o antas ng lipunan. Lahat ay magiging pantay-pantay at dito natin makikita na ang tunay na halaga ng bayanihan. Pangatlo, pananagutan. Ang bagyo ay nagbubunyag ng kahinaan ng ating pamahalaan, lalo na kung may korupsyon. Ito'y isang aral na kung hindi wasto ang pamumuno, ang mamamayan ang higit na maghihirap. At sa panghuli, pagbabago. Sa bawat unos, binibigyan tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating pananaw at gawin ng tama. Mula sa simpleng pagtatapon ng basura hanggang sa pagpili ng mga leader na tapat at may malasakit. Kaya oo, ang sakuna ay maaari rin nating maging tulay patungo sa mas matatag at mas maayos na kinabukasan. Kung tayo mismo ay matututo, kikilos at hindi hahayaang maulit ang parihang pagkakamali. Sa bawat pagbuhos ng ulan at hagupit ng hangin, lumalabas ang kahinaan ng ating mga komunidad. Sira ang mga bahay na gawa ng mga marurupok na materyales. Bumabaha sa mga kalsadang barado ng basura at mga pamilyang walang sapat na ligtas na masisilungan. Ngunit, kasabay ng paglawak at lumilitaw din ang mga katotohanang matagal na nating binabaliwala. Ang kakulangan sa infrastruktura, ang katiwalaan sa paggamit ng pondo, at ang kawalan ng tunay na malasakit ng mga nasa kapangyarihan. Kung tutuusin, ang bagyo ay hindi lang kalamidad, isa rin itong guro. Tinuturuan tayong magiging handa, tinuturuan tayong magtutulungan, at higit sa lahat, tinuturuan tayo na magiging mapanuri na bakit paulit-ulit ang pinsala? Bakit ang mahihirap ang laging pinakaapektado? At bakit tila walang nagbabago kahit taon-taon ay may sakuna? Dito pumapasok ang pinakamahalagang aral. Kung hindi tayo kikilos ngayon, mauulit at mauulit lang ang parehong kwento. Ngunit kung gagamitin natin ang karanasang ito bilang binhi ng pagbabago, maaaring ang sugat ng kahapon ay magiging lakas ng bukas.
Kaya, oo, ang ganitong sakuna ay may hatid na kirot. Ngunit maaari rin itong maging daan patungo sa mas ligtas, mas tapat, mas makataong kinabukasan kung tayo mismo ay pipili tayo na at matututo at kumilos. Mga kaibigan, susuriin din natin ang ating pamayanan at ang ating mga sarili kung ano ang mga dahilan ng pagbaha sa ating mga lugar. Ang pagbaha sa maraming lugar sa Pilipinas ay dulot ng pinagsamang natural at gawa ng tao na mga dahilan. Heto ang mga malinaw na maliwanag at maaari nating gamitin na mga dahilan kung bakit tayo ay binabaha. Kapag umuulan ng malakas at dumadaan ang bagyo, madalas ang tanong ng marami, bakit lagi na lang binabaha ang lugar natin? Ito ay dahil sa mga maraming dahilan. Una, baradong estero at kanal. Dahil sa maling pagtatapon ng basura, napupuno ng plastik, bote at kung ano-anong ating daluyan ng tubig. Kapag bumuhos ang ulan, wala nang mapagdaluyan, kaya umaapaw sa kalsada at bahay. Pangalawa, kakulangan ng tamang drainage system. May mga kalsadang walang maayos na kanal o kaya ay luma at hindi na sapat para sa dami ng tubig ulan ngayon. Pangatlo, pagkaubos ng puno at kagubatan. Ang mga punong kahoy ang natural na humahawak at sumisipsip ng tubig ulan. Kapag wala ng gubat, diretso ang agos ng tubig pababa sa kapatagan at mananalasa ng baha. Pangapat, reklamasyon at maling urban planning. Maraming lugar ng tinatayuan na ng mga subdivision, mall o gusali, kahit dating palaisdaan, ilog o tubigan. Ang dating espasyo para sa tubig ay nawawala, kaya sa mga bahay na ang tao dumadaloy. Panglima, pagbabago ng klima. Dahil sa global warming, may malalakas na ngayon ang bagyo na at mas matindi at ang pagbuhos ng ulan kaysa dati. Panganim, kakulangan ng aksyon ng pamahalaan. Kapag may korupsyon o kapabayaan, hindi na ipapatupad ng maayos ang flood control projects. Ang pundo, imbis na mapunta sa tamang dike or dike, pumping stations o kanal, nauwi sa bulsa ng iilan. Kaya't sa huli, ang baha ay hindi lamang gawa ng kalikasan, kundi refleksyon din ng isang kapabayaan bilang tao o kakulangan ng malasakit na mga namumuno. Mga kaibigan, may pag-asa kayang malutas ang suliraning ito. Itong suliranin sa pagbaha at ang suliranin ukol sa korupsyon. Sa dami ng mga taong tinamaan na ng baha, sa paulit-ulit na pinsala ng bagyo, at sa sakit na dulot ng korupsyon, madalas na itanong natin, may pag-asa pa kayang malutas ang suliranin na ito? Oo. Mahirap pero hindi imposible. Para sa pagbabaha, may solusyon kung magkaisa ang lahat. Kailangan ng disiplina sa pagtapo ng basura at magtanim. Ang pagtatanim ng mga puno at pag-aalaga sa ating kalikasan. Dagdagan natin ang mga puno sa ating mga kabundukan kahit sa mga kapatagan. Pagpapagawa ng maayos na drainage at flood control projects na walang halong korupsyon. Para sa korupsyon, may mabigat na laban. Ito ay mabigat na laban sapagkat ito hindi nakikita agad. Pero ramdam ng bawat pamilyang nagdurusa. Ang tanging lunas dito ay katapatan at pananagutan.
mula sa mga pinuno hanggang sa ordinaryong mamamayan. Kung walang magbibigay daan sa katiwalian, itong mawawala. At kung tatanungin kung may pag-asa pa, ang sagot ay nasa atin mismo. Kung tayo ay mananahimik, mauulit lang ang parihong kwento. Ngunit kung tayo'y kikilos, magtutulungan at pipili ng mga leader na tapat, maaari nating makita ang pagbabagong matagal na nating inaasam-asam. Kaya oo mga kaibigan, oo, may pag-asa, pero hindi naman agad-agad, hindi bukas o sa isang iglap. Ngunit sa bawat hakbang ng disiplina, sa bawat paninindigan laban sa mali, sa bawat pagtutulungan ng komunidad, unti-unti nating mararating ang lipunang ligtas sa baha at malaya sa korupsyon. Mga kaibigan, kaya o kakayanin kaya ng ating mga leader sa gobyerno at ng mamamayang Pilipino na magbago sa totoong buhay? Mga kaibigan, ito ay isang napakabigat at napakahalagang tanong dahil tumatama ito hindi lang sa isyu ng baha at bagyo, kundi pati sa mas malalim na sugat ng lipunan natin. Ito ang masusing paglalarawan. Kung tutuusin, hindi lang baha at bagyo ang kalaban natin, kundi ang tanong na matagal nang bumabagabag. Kaya ba talagang magbago ng ating mga leader at ng mamamayang Pilipino sa totoong buhay? Sa kasaysayan, nakita na natin na may mga leader na tapat at may malasakit. Pero madalas natatabunan ng ingay ng mga ganid at tiwaling nasa kapangyarihan. Ngunit kung kaya ng ilan na mamumuno ng tama, ibig sabihin, posible siya. At para naman sa ordinaryong Pilipino, kaya nating magbago, ngunit kadalasan natatalo ng kahirapan, ng mga kawalan ng pag-asa at ng sistemang paulit-ulit na pumipiga sa atin. Minsan, napipilitan tayong sumabay na lang sa mga mali para mabubuhay. Ngunit tandaan natin, kung kayang tumubo ng isang punla sa gitna ng basurahan, kaya rin nating sumibol ng pagbabago sa gitna ng kabulukan. Kung kayang bumangon ng isang pamilya matapos masalanta ng bagyo, kaya ring bumangon ng buong bayan mula sa paulit-ulit na pagkadapa. Oo, mahirap. Oo, mabagal, pero hindi imposible. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang inaasa sa gobyerno. Nagsisimula rin ito sa simpleng hakbang. Mga kaibigan, ano kaya mga bagay na kailangan nating isakripisyo para makamit natin ang ating minimithing pagbabago? Mga kaibigan, kung talagang nais natin ang pagbabago, kung nais nating mawala ang baha, ang gutom at ang sugat ng korupsyon, may mga bagay tayong kailangang isakripisyo. Una ay ang pansariling kaginhawaan. Minsan, mas madali ang magtapon ng basura kung saan-saan. Mas madali ang kumukonsenti sa mali o mas madali ang mananahimik. Ngunit kung gusto nating magiging maayos ang ating bayan, kailangang isakripisyo ang pagiging komportable para piliin ang tama. Ikalawa, mga maling nakasanayan. Kailangang isuko ng kultura ang pwede na, bahala na, at lahat naman gumagawa niyan. Ang pagbabagong nais natin ay hindi makakamtan hanggat
kumakapit pa tayo sa maling gawi. Ikatlo, pansariling interes para sa mga nasa posisyon. Ang tapat na pamumuno ay nangangahulugang isakripisyo ang pagkakataong magpayaman sa pamagitan ng korupsyon. Para sa mamamayan, minsan kailangan ding isakripisyo ang sarili, yung sariling oras at pagod para magkaisa sa bayanihan. At higit sa lahat, ego at pride. Kailangang matutong umamin sa pagkukulang, humingi ng tawad at tanggapin na may kailangang baguhin sa ating sarili. Sa bawat sakripisyo, may kasamang hirap, ngunit sa bawat hirap, may bunga. Isang lipunang may matatag, mas makatarungan at mas handa sa anumang unos na darating. Kaya kung ano pa ang tanong ay ano ang kailangang isakripisyo? Ang sagot, lahat ng bagay na humahadlang sa katapatan, disiplina at tunay na malasakit sa bayan. Kung talagang nais nating magbago, kung nais nating wakasan ang baha, gutom at sugat ng korupsyon, may mga bagay tayong kailangang isakripisyo. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa ating video, dito sa ating vlog. At sa muli, ako ay nagpasalamat at nag-aanyaya sa inyo para sa sunod pa natin na mga video. Bye-bye! Ay! Wala po ito. Ngayon meron na. Ano yan? Paano magpunta sa dirty water yung face? Kasi Kaya huwag ka mag-swim dyan ha. Ah. Clear.
Daming dala, di mo ginamit sa sakyan.